nagmumula sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. Now unto the King eternal, immortal and invisible, the only wise God, the honor and glory, forever and ever. Amen. Okay, so ngayong gabi ay February 16, mga kapatid. Tayo po ay mag-uusap. Pag Thursday ay ating study and grow, mga kapatid. So ngayong ating study and grow ay tutuloy natin yung napag-aralan natin last Thursday. Kung naaalala nyo pa, sana. Okay, noong Thursday, pinag-usapan natin yung choose to grow. Okay? Piliin natin lumago. Okay? Meaning to say, piliin natin maging matured na Kristiyano, mga kapatid. Okay? So, ngayong gabi ay ang pangalawang pagtalakay natin dito, mga kapatid. Wala na po tayong ibang magandang pipiliin kung tayo po ay dadalo at maglilingkod sa Diyos, kung hindi ang tayo po ay lumago. Okay? At yan po ay isang pagpapala sa isang gawain na meron pong mga kapatiran na malago o matured na kapatiran. Dahil alam naman nating lahat na hindi lahat ng simbahan ay binubuo ng pangkalahatang matured na miyembro. Kaya our goal, mga kapatid, ang ating mithiin ay kung ano ang mithiin ng salita ng Panginoon sa mga mananampalataya sa ngayon din. Okay, kaya let us choose to grow, mga kapatid. So, pangalawang pag-uusap natin, mga kapatid. Ang teksto natin ay nasa 2 Peter, chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. So, konting review, mga kapatid. Yang sulat ni Pedro, yan yung pinaka-final statement niya, mga kapatid, sa 2 libro na kanyang sinulat. Para sa pangkalahatang apostolikong gawain, mga kapatid. Okay? So, sinulat yan ni Pedro as the leader of the apostles of the Lord, mga kapatid. Nabanggit ko nga na may mga relihiyon na yun ang ginagamit na founder nila si Pedro, dahil talastas natin sa Biblia na siya po ang pinagkalooban ng Panginoon ng susi. Okay? Kaya kapamahalan, kaya sa araw ng Pentecostes ay siya po yung nangaral doon. Doon ay maraming nakalagan, mga kapatid, at nabigyan daan sa kaligtasan. Dahil siya po ang pinagkalooban ng Panginoon, mga kapatid. At bilang leader ng church, mga kapatid, Apostle Peter, mga kapatid, ang pinaka-final statement niya ay lumago tayo sa biyaya na tinanggap natin at sa pagkakakilanlan o kaalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po boring ang paglilingkod sa Panginoon, dahil ang maganda sa Diyos, hindi mo walang limitasyon yung pagkilala mo sa Kanya. Kaya gusto mo pa siyang makilala. Okay? Ng malalim at malawak, dahil ang totoo po, mga kapatid, nakikilala din natin minsan ng Panginoon dahil sa experience ng iba. Okay, kagaya nung sa panahon ni Abraham, mga kapatid. Okay, so pinakilala niya na ang Panginoon, He is the Lord that provides. Jehovah Jireh, mga kapatid. Okay, Jehovah Jireh. Si Moses naman ay the Lord, sabi niya, is our banner, Jehovah Nisi. Okay, so
Sa atin, maganda kung nagpakilala din siya ng ganon. Pero, nagkaroon tayo ng pangunawa dahil sa experience nila sa Panginoon. Okay? Iba rin kay Gideon, mga kapatid, na meron pang experience si Moses, mga kapatid, na tinawag niyang Panginoon na Jehovah Rapha, okay? The Lord that heals. Kaya nga, mga kapatid, naway huwag tayong masatisfy, okay? Na naririnig lang natin sa ibang tao kung sino ang Diyos. Okay? That is the very first step to know the Lord. Okay? Kailangan talaga natin yan na nababasa natin ang patungkol sa Panginoon. Mahalaga po yan. Naririnig din natin ang Panginoon nagpagaling, ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon ay iningatan ako. Mahalaga po yan. Pero yan pa lang ay mga primary na hakbang. Okay? Mga at least pundasyon din yan. Pagkakaalam at pagkakakilanlan natin sa Panginoon. Pero wala na pong mas titibay na pagkakakilanlan sa Diyos kung ikaw mismo ay ma-encounter mo yung na-encounter nila. Dahil pag nabasa mo lang na ang Panginoon nagpapagaling, pag nabasa mo lang ang Panginoon nagpo-provide, pag narinig mo lang yung testimony ng mga kapatid na ang Panginoon iningatan sila, proteksyonan sila, at kung ano-ano pa, mga kapatid, medyo yung pananampalataya mo, palagay ko, hindi pa siya ganun katibay, mga kapatid. Kaya, yung iba'y nawawala. Pero iba pong usapan Pag yung Panginoon na nagpapagaling, nasubukan mo mismo po, mga kapatid. Yung Panginoon na nag-iingat, nasubukan mo mismo. Kaya, yun yung mga tao na hindi basta-basta mawawala sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi lang nila nabasa ang patungkol sa Diyos, hindi lang nila narinig ang patungkol sa Diyos, kung hindi mismo sa buhay nila, sinasabi nila, kahit walang naniniwala sa iyo, mga kapatid, na ang Panginoon nagmilagro, ang Panginoon ay buhay, kahit walang naniniwala sa iyo. It is enough na nabasa mo, narinig mo, at na-experience mo kung sino ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Kaya nga kailangan madagdagan ang ating kaalaman sa Panginoon. Una, sa pakikinig niyo muna, pag-aaral, pagbabasa, and then, ang goal natin, kakabsat, yun talagang ma-experience natin siya. Dahil pag na-experience mo talaga siya, ay wala nang demonyong makakapaghiwalay sa'yo. Wala nang pwedeng maghiwalay sa'yo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya naintindihan mo na yung mga alagad kahit patayin sila, pahirapan sila, mga kapatid. Dahil po, malalim ang kaalaman nila sa Diyos. Hindi lang nila nabasa. Talagang na-experience nila ang Panginoon, mga kapatid. Okay? Kailangan po natin yan. At natalakay natin, last lesson, mga kapatid, that maturity must be our target. Okay? Maturity, kaya ang paglilingkod natin ay tuloy-tuloy dahil kailangan ma-reach natin yung maturity ng pagkatao ni Jesus Christ. Na yung buhay niya ay ginugol niya sa kalooban ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Okay, mga kapatid? At natalakay din natin, mga kapatid, last Thursday, that maturity or growth can only be acquired, mga kapatid, if we chose to. Mangyayari lamang ang paglago sa iyo, sa akin, sa lahat. Ma-reach lamang natin ang maturity kung pinili nating maging matured. Okay? Dahil kahit naturuan tayo, lagi, kahit magbasa tayo lagi, kung ayaw nating lumago, mga kapatid, amen, siguro naman ay meron naman tayong nakikitang ganyan sa church, mga kapatid, na sana ay napapanood nila ito upang magising tayong lahat sa katotohanan na kailangan nating piliin na tayo po ay lumago
sa gawain. O nga naman, no? Aral tayo ng aral. Ayan, mga kapatid, ang tiyaga kong nagtuturo sa inyo, I love teaching, mga kapatid. Okay? I love also preaching, mga kapatid. Gustong-gusto ko magturo dahil yan po ang pagmumulan ng paglalim at paglago. Okay, sa Sabado, meron na naman tayo dito, mga kapatid, sa kapilya. Okay? So, ngayong gabi, mga kapatid, sa pangalawang pag-uusap natin patungkol sa Choose to Grow, ay basahin ko muna ang sinulat ni Pablo sa Efeso, mga kapatid. Okay? Na upang makita din natin, do may mga nabasa na tayo sa Corinthians last time, at sa iba't ibang libro. Okay? Pero dito, talagang makikita natin, ang disenyo ng Panginoon sa church ay wala nang iba kung hindi ang lumago po, mga kapatid. Okay? Hindi yung nung una, masaya na tayo na nakakadalo eh. So, medyo kailangan magprogreso tayo, mga kapatid. Amen. Na tignan nating maigi. Okay? Ng napakalawak na pangunawa at paningin sa kalooban ng Diyos na gusto niyang marating nating lahat, mga kapatid. Okay? At yan pong trabaho namin na madala kayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 19. I will read in King James Version now. Therefore, you are no longer strangers and foreigners. Okay, tandaan natin yan, ha? Mga hintil tayo, pero when we belong to the church, hindi na tayo estranghero o tagaibang bayan, mga kapatid. But fellow citizens with the saints. Okay? And members of the household of God. Kabilang na tayo, mga kapatid, sa sangbahayan ng Panginoon. Kaya nga, napakasarap talaga maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Verse 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. In whom the whole building, kung hindi ako nagkakamali, hindi pala ito King James, parang NIV ito, mga kapatid. In whom the whole building, tayo, mga kapatid, being fitted together, grows. Hindi yung grows na nakakadiri, grows. Sa King James Version, groweth. Hindi sinabing grow. Okay? Pag sinabing grow, may limitasyon, mga kapatid. Pag sinabing grows, continuous, mga kapatid. Tuloy-tuloy po. Okay, sana makita natin yan. Yan po tayo. Okay, bilang church ng Panginoon, dapat tuloy-tuloy, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Kaya nga, sinasabi ko nga dito sa mga leaders natin dito sa church, iniiyakan ko pa rin sa Panginoon na, mga kapatid, na may gamitin sa akin ng Panginoon. Nalalabas yung best of the best sa akin. Dahil ayaw ko, mga kapatid, na, pastor na ako, okay na ako, marunong na akong sumigaw, marunong na akong magbasa ng Biblia. Hindi, mga kapatid, I am not satisfied. Because the Bible is telling me that we need to grow continuous, mga kapatid. Maalala ko tuloy yung binanggit sa Corinthians na, mga kapatid, sinabi doon na we are changed from glory to glory. Okay? Huwag kayong masatisfied dahil marami pa akong revival na gustong makita under my ministry because I expect more from God. I cannot limit my Lord, mga kapatid. I cannot limit. Doon naka-experience na tayo ng blessing niya, naka-experience na tayo ng kapangyarihan niya, pero hindi pa ako satisfied because I want to see more, mga kapatid. Okay? At kung bibiyayaan tayo ng Panginoon, we can do more as we grow. Dahil ang limitasyon ng ating nagagawa, mga kapatid, tandaan niyo ito, ang limitasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon ay base sa paglago natin. Okay, huwag mong sabihin, Pastor, bakit hindi ako ginagamit?
Can you handle it? Okay? Kaya mo na ba? Okay? Kaya yung mga nagmamadali dito sa Santa Cruz, alam niyo yan, sila na yung gumagawa. Naggagawa na sila ng sarili nila ng Bible study dito. Mga kapatid, nagpipray for the healing, tapos dadalhin dito, palabas na lang pag Sunday. Alam niyo naman yung sinasabi ko, no? Oo, mga kapatid, akala nila, wala tayong discerning of the Spirit. May magtitestimony doon, dala-dala nila, na nakakatawa magtitestify na pinagaling ng Panginoon. Pero, makikita mo naman na talagang hindi. Dahil nung tinanong ko yung mga leader, sa palagay ninyo, totoo ba yung sinasabi nun pagkatapos ng gimo? Hindi rin sila kumbinsido. Okay, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, nasa level ng maturity natin ang paggamit sa atin. Kung bago ka, pwede kang magwalis. Okay? Pero hindi ka pa pwede magturo, mga kapatid. Okay? Because ang ministry natin ay subject sa level ng maturity natin. Kaya nga, the more you become matured, kaya nga pag matured ka na talaga, kaya mo na Hindi na lang yung mga paglilinis. Nakikita mo na rin pag ang pagtuturo ay, mga kapatid, talagang maayos. Nakikita mo na rin yan. Pag nakikinig ka, alam mo kung sa Diyos, mga kapatid, yung mga ginagawa nila. Dahil iba pong scope ng taong matured. Nakikita na niya ng maliwanag lahat. Okay? Samantalang pag hindi pa tayo matured, limitado ang kakayahan natin. Okay? Kaya tulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito pong sabi ng Biblia sa atin, as a part of the church, we need to grow continuously. Okay? Sabi, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. At kami naman po, hindi naman kami magtatalaga, O minsan sinusubukan ko yung mga leader, pagturuin natin si ganito. Ayan. Pero tinitignan ko lang sila kung paano sila mag-response, mga kapatid, pag meeting namin. Ano kaya kung itong ilagay natin? Ano kaya pagturuin natin si ganito? So may mga reaction sila. Minsan sabi, huwag pastor, See? Pero pag unquestioned yung kanyang maturity, okay, blessing din siya sa church, pag sinabing, pagturuin natin ito, wala pong kukontra. Wala pong hadlang. Kaya napakahalaga ng maturity. Okay? Napakahalaga ng maturity. Dahil pag matured yung nilagay mo, na-appreciate ng mga kapatiran. At ulitin ko, hindi po kami magpapatayo ng magmiministeryo na alam namin na hindi pa niya na-reach yung tamang level na para gawin yun. Dahil hindi po pwedeng eksperimento ang pulpito. On my part, mga kapatid, on my part. Noon kami, ini-instant kami ng mga pastor namin. Ini-instant kami. Isasama sa motor, tapos pagdating sa pupuntahan, nandoon ako, dala-dala ko lang yung Bible, mga kapatid. Tapos, mamaya, dyan na yung mga tao. Ito pala ang magtuturo ngayon. I see. Ganun kami noon, mga kapatid. Pero hindi ko po yun ginawa sa inyo, alam niyo yan. Hindi ko ginawa sa inyo yan. Okay? Dahil hindi po, para sa akin lang, sa akin lang ito. So, sa iba, pwede siguro nilang gawin. Sa akin, hindi. Dahil, hindi po pwedeng, gagawing parang testing lang yung pagtuturo, mga kapatid, dahil nakapaloob sa pagtuturo ang paglago at kaligtasan ng kaluluwa, mga kapatid. Okay, so kung tayo po ay malagong mananampalataya,
Amen. Alam mo sa sarili mo na kaya mo sa tulong ng Panginoon at ma-appreciate ka ng mga makikinig sa iyo. Okay? Kaya, conforme po sa level ng maturity. Dahil pag matured ka na, kahit ayaw mo naman, ikaw yung nilalagay. Kaya, wag mo namang sabihin, ba't kaya ayaw ko ni pastor? No? Ha? Ba't kaya? Nagpapakyut naman ako sa church. Okay? Lagi naman ako nagbibigay ng pasalubong. Hindi po doon nakikita yun eh. So, kailangan may quality tayo na isang responsable o matured na mananampalataya. Pag nagpatayo tayo basta-basta dyan, wala na. Mas matured yung nakikinig. Iko-consume yung 1 hour nila. 1 hour, nakikinig silang, nagtuturo sa kanila. Hindi niya alam yung tinuturo niya. Mahirap po yun, mga kapatid. Pero na-appreciate natin yung mga tumatayo at ginagamit pag na-reach nila yung maturity level. Kaya kailangan nating maging matured, mga kapatid. Okay? Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, bukod sa napaalalahanan tayo na ang church, ang design niyan ay lumago ng patuloy. Grows. Okay? Continuous. Mga kapatid. I want to grow more, mga kapatid. Gusto mo pang lumago. Ayaw kong matapos. Sinasabi ko nga dito sa inyo sa Santa Cruz, di ba? The best preaching that I will preach is when I am 90 years old, mga kapatid. Because I want to grow. I need to grow. Okay? Gusto ko pang ma-reach yung highest pinnacle of my ministry here sa Santa Cruz, mga kapatid. Hindi kung saan-saan, dito. Dito lang sa Santa Cruz. I love this place, mga kapatid. Okay? Gusto ko dito. Okay na. Maabot pa yung pinakamataas na level ng ministeryo, mga kapatid. Okay, ngunit meron akong paalala dito sa inyo, mga kapatid. No? Dahil pinapaalalanan din tayo ng Bible na lumago tayong patuloy. Ngunit kailangan yung pong marinig ito. Okay? Dahil ang isang hindrance sa church ay hindi lamang kaaway at hindi lamang problema. Sa Tuesday natin, ang pinag-aaralan natin doon ay know the enemy, his intention, and schemes. Okay, so ang isang problema sa church, mga kapatid, sa totoo lang, ay hindi lamang ang demonyo at ang mga problema nga naman. Hindi lang yun. Hindi yun ang hadlang lang. Hadlang yun. Pero hindi lang yun ang hadlang. Okay? Ang masakit na katotohanan po, mga kapatid, ang isang hadlang sa church para lumago ang gawain. Kasi kailangan nating, bago tayo lumago, ng maramihan, kailangan muna tayong lumago personally, mga kapatid. Kaya kailangan nating lumago. Okay? Kasi hindi natin kayang mag-alalay sa church ng maraming kaluluwa na tayo mismo ay immatured, mga kapatid. Kaya nga, sa mga panalangin ko, mga kapatid, simula nung 2022 hanggang ngayon, grabe nga yung panalangin ko sa Panginoon. Ewan ko kung sasabihin ko dito eh. Okay, dahil may hiningi akong bilang sa Diyos. Okay, bilang ng mga tao, mga kaluluwa na aking papastoran. Ayaw ko na lang sabihin dito dahil hindi naman yata lahat taga Santa Cruz dito. Baka hindi nyo ako maintindihan. Hindi ko na lang sabihin yung bilang, So sabi ko, pag nananalangin ako, Lord, anoint me to handle this. Magbabanggit ako ng figures sa Panginoon kung ilan. Dahil hindi pwede, mga kapatid, na dadami tayo, na tayo po yung mga immature sa church. Naku, mahirap yun. Hindi sila magtatagal. Hindi sila magtatagal pag gano'n. Dahil ang isang hadlang talaga ng paglago ng gawain ay yung mga church-goers. Medyo masakit po ito, mga kapatid. Church-goers who refuses to grow.
Yes, we blame the devil. We blame all kinds of problems to hinder the church. But sometimes we overlook, mga kapatid, na minsan, mga kapatid, ang hadlang ay yung mga taong ayaw talagang lumago. Dahil, paano niya na nasain nalalago ang gawain kung siya mismo sa sarili mo, sa sarili niya, ay ayaw mong lumago? I cannot imagine, mga kapatid, hindi magtutugma eh. Gusto mong lumago yung gawain, tugma ba? Tapos ikaw, ayaw mong lumago. Hindi tugma eh. Pero yung mga taong gustong lumago, ibig sabihin, gusto rin nilang lumago yung gawain. Okay? Hindi ko po binabanggit dito yung yung mga baguhan, okay? Ang lawak ng mga church leaders natin sa Santa Cruz, sabi ko, habaan natin ang pangunawa natin sa mga baguhan. Okay? Wala pang time na sila'y pagalitan. Okay, okay pang lahat. Sa kanila, karamihan, okay pa yan. So may level ng pagtuturo na mararating nila. I'm talking about 10 years in the church, 15 years in the church, or 20 or more or so, mga kapatid. Na church-goers na lang ang goal. Maging church-goer. Walang involvement. Mga kapatid. 20 years nang nakaupo, mga kapatid. Pag nangangaral ka, wala pa ring response. Mga kapatid, no? Tayo dito sa preaching natin dito, kinakaptured natin, kaya naririnig ko lagi. Mas maingay mag-response, mga babae. Natutulog yata yung mga lalaki. Panoorin nyo, mga kapatid. 20 years or more. 10 years na tinuruan, ipinanalangin, ginabayan. Or 15 years. Mga kapatid. Walang involvement. Hindi man lang makahawak ng basahan. Hindi man lang makahawak ng walis. Mga kapatid. Alam niyo kung bakit nagiging hindrance ang immaturity, mga kapatid? Alam niyo? Kasi if you don't belong, you are good at criticism. Okay? Uyawom niya di jay, no, adda ka di jay, haan. Hindi mo yan kukutsain, hindi mo yan i-criticize when you are part of it. Mga kapatid, kaya karamihan dyan, yung mga immature, ang gagaling nilang mag-criticize kasi hindi sila part. Alam mo, sister, okay ang pagwawalis mo, pero marami, pwede naman silang gumawa. Okay, mga kapatid. Halimbawa lang yun, hindi ko alam kung mayroong ganun na mga kapatid. Halimbawa lang yun. Okay? Kaya nga nung Sunday, nung may nakita kong konting winalisan ko na eh. Ngayon, nag-uunahan naman sila ngayon. Agawin yung walis sa akin. Mga kapatid. Hindi yung i-criticize mo. Ano ba naman klaseng pagwawalis niya? Pag matured, pwede mo naman na ipakita sa kanila eh. Mga kapatid. Ngayon, hindi naman nila alam gawin nila nung yung sa entrance. Mga kapatid. Nag-uunahan sila kumuha ng walis. Okay? So, ang hirap pag immature tayo kasi hindi tayo involved. Pag hindi tayo involved, ang daling mag-criticize. Okay, mga kapatid. Parang basketball team. Kaya isang team ng sports. Pinagtatanggol mo yung kasama mo, di ba? Pag binalya siya,
Inaawat mo, okay, minsan naitutulak mo yung kalaban. Ganun yung normal. Normal yun kasi magkakasama kayo sa team. Dahil hindi mo naman ibubu yun eh. Nagdidribble yung kasama mo, tumira, sisigaw ka, boo! Boo! Wala. Hindi! Actually, when you are part of the team, you will cheer for it. Shoot! Kahit ang layo. Sige, good! Kahit parang imposible, pero you are in it. You are part of the team, mga kapatid. Okay? Kaya, minsan nahatang hindi lang po yung mga demonyo at problema. Minsan, yung mga hindi involved. Because they refuse to grow, mga kapatid. Okay? At pag kinakausap tayo ng Panginoon sa tagpong ito, mga kapatid, huwag na natin patigasin ang puso natin. Okay? Lalo na tayong dumulog sa Panginoon at magpasalamat. Dahil ang ibig lang sabihin nito, gusto kang lumago ng Panginoon. Yun lang yun. Hindi pasaktan ka. Gusto kang lumago ng Panginoon. That's it, mga kapatid. Okay, sa Bible may mga immature dito, mga kapatid. Anong oras na ba? Okay, maaga pa. Sa Bible, meron akong babasahin dito, ay certain church na mga immature sila. Alam natin yung carnal na church na Corinthians. Alam ng lahat yan. Pero meron dito na mga membro ng church sa Biblia. Okay? Na dapat sa kanilang tagal na sa paglilingkod, they should have reached a matured level. Naalala niyo yung nabanggit ko noon, may panahon na ikaw ay tagatanggap lang ng turo, mga kapatid. Pero pag, mga kapatid, dumating yung tamang panahon, hindi na lang ikaw yung tumatanggap ng turo, kung hindi, ikaw na rin yung nagtuturo. Okay? Dito sa Bible, mga kapatid, merong church na immature. May mga karamihan siguro. Kasi pag isa lang ang membro na immature, di naman siguro isusulat sa Bible, ano? Halimbawa, isang membro lang yung immature, hindi na siguro isusulat yon. Okay, ano? Dapat inutusan na lang doon, kausapin nyo ito, isa lang immature dyan. Ibig sabihin, sinulat ito because there could have been, mga kapatid, maybe more than one immature member there. Okay, kasi hindi tumutukoy sa isang tao yung sulat sa marami. Okay? Alam ko, inaabangan nyo kung saan natin babasahin ito, babasahin na natin, mga kapatid. Pen it. Okay? Guhitan mo yung Biblia mo kung Biblia mo yan. Sa Hebrews chapter 5, verse 11 to 14 hanggang chapter 6, verse 1 and 2. Tignan nyo maigi ito, mga kapatid. Pansinin natin ito. Okay, Hebrews chapter 5, verse 11, of whom we have many things to say, and hard to be uttered. Seeing, marami, mga kapatid. Ye are dull of hearing. Sayang, no? Dahil ang dami pa pala sana nilang sasabihin ni Paul sa kanila, ang dami pa palang ituturo sa kanila, pero alam niya, they cannot handle it, mga kapatid. Okay, mga kapatid? So verse 12, dahil ako, pag nagtuturo ako, lalo na pag sa iba ako nasa ibang church ako, o kaya, basta hindi dito sa Santa Cruz, may lesson na nakahanda bago ako dumating doon, mga kapatid. Pero ang unang-una kong tinitignan doon ay in-observe ko yung crowd. Okay? In-observe ko yung crowd. Tignan ko, baka mas maraming bisita. 10 lang yung membro, ang bisita 1,000. Mga kapatid, kailangan kong mag-adjust.
Dahil pag ganito rin yung gagawin ko, yung pang-matured yung dadalhin ko doon, hindi nila ako maintindihan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya dito, marami pa sana akong gustong sabihin, mahihirapan lang akong sabihin kasi you cannot handle it, sabi niya. Verse 12, For when the time kayo, sabi ibig sabihin, marami, ye ought to be teachers. Dahil sa panahon na lumipas sa inyo, hindi nabanggit kung ilang taon. Okay? Sabi niya dito, dapat nagtuturo na kayo eh. Kaya Brad, pag 10 years ka na, dapat nagtuturo ka na eh. Pastor, nahihiya ako sa likod ng pulpito. Pwede naman sa labas. Maraming paraan ng pagtuturo. Mga bata, ngayon nga nagtuturo pa ako sa mga bata eh. Mga kapatid, minsan, ako muna magturo sa mga bata. Dahil napakahalaga ng pagtuturo. Okay? Naalala ko yung pastor ko noon, sabi niya, John, sabi niya, gusto sana kitang pagturuin eh. Kaya lang, hindi pa pwede dahil puro man ang nauna sa itong nasa church, sabi niya. Pero nagumagawa ko ng paraan, mga kapatid. Sabi ko, Pastor, pwede ako magturo sa labas? Sabi niya, sige, sabi niya. Saan ka pupunta? Doon sa ganitong lugar, Pastor. Hanap ako ng tuturuan ko doon. Sige, sabi ng pastor ko. Pumunta ako, mga kapatid, sa squatter. Okay? Pag hindi ka napagbigyan, wala na. Hindi, mga kapatid, pag gusto mo talaga, maraming pwedeng paggagamitan sa atin. Pag gusto po natin, mga kapatid. Amen? Yun na nyo, sabi dito, dapat mga nagtuturo na kayo sa tagal na ng panahon ninyo. Tuloy natin. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Sabi niya, sa level ninyo, sa tagal na ninyo, sabi niya, dapat nagtuturo na kayo, pero ang gusto ninyo, ang itinuturo sa inyo, yung mga unang pamantayan ng patungkol sa pagtuturo ng mga salita ng Panginoon. O nga naman, ang sarap makinig sa church. Pag ang pangangaral ay pananampalataya, naku, walang natitisod dyan. Pag ang pangangaral ay pagsisisi, naku, walang natitisod dyan. Kilala ko na kayo, mga kapatid. Bautismo, walang natitisod dyan. Walang nasasaktan. Pagtanggap ng Espiritu Santo, walang nasasaktan. Yan na lang ang gusto nilang marinig. Makikita natin mamaya, mga kapatid. Dahil ayaw nila, they refuse to grow. Pero sabi ni Paul, dapat yung edad ninyo sa gawain, ay nagtuturo na dapat kayo eh. What that meant, mga kapatid, ibig sabihin, immature sila. Sa tagal na ninyo, dapat nagtuturo na kayo, sabi ni Paul, mga kapatid. Pero ang gusto ninyong marinig, yung mga narinig nyo nung simulang pagtuturo. Hindi po tayo lalago doon. Pag hanggang doon na lang ang napapakinggan natin, mga kapatid. Faith, repentance, kailangan nating marinig yon. Pero hindi na buong mensahe ng repentance, mga kapatid. Hindi na nadadahanan pa rin ng bautismo, pero hindi na buong oras, isang oras ay puro bautismo. Na lang yung gusto ng mga immature kasi hindi sila nasasaktan. At walang nasasaktan sa mensahe ng pangkaligtasan. Pero dito na, mga kapatid, sa paglago, ayan, matatouch na yung pamumuhay, matatouch na yung involvement, matatouch na yung pag-aalay ng buhay sa Diyos, doon na nagkakatalo po, mga kapatid. Okay? So tuloy na lang natin muna ito para makahinga naman kayo dyan. Okay? And are become such as have need of milk and not of strong meat. Saan natin napapansin yung gatas? Okay?
Kanino? Sinong gumagamit ng gatas? Si Lolo Pastor. Oh, yes. Pero lahat ba ng lolo? Okay. Ito, lahat na gumagamit ng batas. Lahat po ito, lahat gumagamit ng gatas. Lahat ito. Mga sanggol. Mga bata. So, ang tawag dito, mga kapatid, mga bunjing, no? Dahil dapat nagtuturo na kayo, pero ang gusto na ninyo, gatas. Okay? Okay sana kung yung gatas na pang matanda, ano, mga kapatid, anong gatas ba yun? Anlin ba yun? Meron pa yung isa eh. Anmum. Okay sana kung ganun na gatas. Pero gusto mo mga kapatid, itong mga anak ko kasi ayaw nila eh. Ano ba yun? Mga gatas ba yun? Ayaw nila. Noong bagong labas ng isa, bumili ako ng gatas. Ang mahal-mahal, ang lit-lit, ang mahal-mahal. Ayaw nila, gusto nila breastfeed, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, no? Nakatipid tayo. Hindi bagay, no? Kung ang forma natin ay talagang matured na yung forma, tapos ang pagkain natin, mga kapatid, gawan mo nga ako ng Cerelac. Sira na, mga kapatid. Akala ko ba siga ito? So, malayo, mga kapatid, no? Hindi bagay. Pero kung matanda ka, nagpatimpla ka ng gatas, pang matanda, medyo naiintindihan, awatable, mga kapatid. Pero ito, certain members ng mga Hebreo, dapat nagtuturo na sila, ang mas gusto pa nila, mga kapatid, ang gatas. Na, mga kapatid, ang sabi dito, they should be, mga kapatid, taking a strong meat. Meron palang karne, ang sarap ng karne. Sa bagay, madali kasi yung gatas kasi ganun lang. Diretso ka agad sa katawan, mga kapatid. Yung strong meat, ang trabaho nga nun tagal lutuin. Ngalungalong pa sabit sa mga ngipin. Pero ang sarap. At, pansinin ninyo, mga kapatid, may lakas sa gatas, pero mas malakas yung katawan mo when we eat strong meat. Okay? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? When you are a member of the church and we eat strong meat, then you will be more stronger. Mga kapatid, may lakas din yung umiinom ng gatas. Pero mga kapatid, iba yung lakas ng kumakain ng pagkain ng nataingan, matured na, mga kapatid. Okay, tuloy natin habang may kunting oras pa. Okay? Verse 13, pinaliwanag dito, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. Hindi naman binabawal ang gatas dahil ang word of God ay parang gatas din yan. Pag binasa mo yung book ni Peter, it is for the babes, sa mga bata. Kaya ang Biblia ay adjustable yan. Meron sa mga baguhan, meron sa mga gustong lumago, na kagaya ng pinag-uusapan natin, at meron para sa mga matured, na yung iba hindi nila maintindihan. Pag na-reach na, basa nila, narinig nila, hindi nila maintindihan, mga kapatid. Okay, so pinaliwanag dito sa verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. Mababaw lang. Kaya nga, pag dumating ang malakas na bagyo sa buhay nila, nadala na sila. Okay, tuloy natin. For he is a babe. Bata pa Ang lakas ng mga bata, mga kapatid, ang lakas ng mga immature, atin-atin lang ito puro pang kukulit lang yan. Ay, naku, yung mga anak ko, umaabot ng madaling araw.
Ay tatas na yata namin yung ref na hindi nila maabot. Pag nagutom, lalabas. Oh, mga kapatid, akala mo naglalaro, nagmimerienda, alas 12 ng madaling araw, mga kapatid. Ay, cool. Kalat dito, kalat doon. Takbo dito, talon dito. Mga kapatid. Yung lakas nila, just to make mess. At pangkulit lang, mga kapatid. Okay nga kapag, mga bagong silang, pag new convert sila, mga kapatid, okay lang yan, naiintindihan natin yan. Pero 10 years ka na kay Lord, 15 years ka na, pangkulit ka lang sa church. Mga kapatid, yun yung hadlang ng paglago ng buong gawain, mga kapatid. Dahil minsan, ang delikado doon, nakaka-impluensya eh. Sabihin ng mga bago, pwede palang ganito. Okay ito, gusto ko ito. Pwede pala ito. Upo lang. Yun yung danger. Kaya naapektuhan ng buong gawain, mga kapatid. Tuloy natin. Verse 14. Tingnan ninyo ha. But strong meat belongs to them that are full age. Kaya, yung mga matitibay na mga miyembro, sila yung mga miyembro na mas pinipiling kumain ng mga karne. Amen. Na hindi kayang nguyain ng mga immatured, mga kapatid. Tuloy po natin. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Okay? Ang matured talaga ito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kailangan po tayong mag-mature. Dahil hindi lahat ng panahon, nandiyan dyan ang mga church leaders at nandiyan dyan ang pastor. Hindi ako lagi niyong kasama. Sa bahay ninyo, kailangan mong mag-decide. Yes, pwede niyo akong tawagan, pero may mga decision making kayo na kailangan ninyong mag-decide mismo. If you are not matured, mga kapatid, hindi mo madidiscern. Kaya nga laging nagkakapalpak karamihan mga immature. Okay, mga kapatid, lalo hindi kumukonsulta, papasok sa ganito, magiging burden, pastor, nagka-problema. Imbis na may focus ang church, sila tuloy yung focus prayer, Lord, tulungan mo itong kapatid na ito, Panginoon. Okay? Kawawa naman. Mga kapatid, no? Kahabagan tayo ng Panginoon. Okay? Kailangan nating mag-mature. Dahil hindi lahat, nariyan po kami sa tabi ninyo. Kailangan yung tayuan at ipakita nyo rin sa Panginoon yung relasyon ninyo at lalim nyo sa Kanya. Amen. Sa level ng ating maturity. Okay? Kaya kailangan natin. Tingnan nyo sa chapter 6, verse 1. Tingnan nyo. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Yung mga pasimulang pagtuturo, tigil-tigilan nyo na yan, ayaw nyo nang iwanan yan, sabi ni Paul. Sabi ng mga ngaral, mga kapatid. Let us go on unto perfection. Why? Because they are immature, mga kapatid. Tuloy natin. Not laying again the foundation of repentance from the dead works and of faith toward God and of the doctrine of baptisms and the laying on of the hands and the resurrection of the dead and of eternal judgment. So meron dito sa Bible na mga immature na miyembro. Mga kapatid. Na kailangan po nating makita ito. Ang sagwa pala, no? Nakakahiya. Oh. Akala naman nila kasi hindi sila napapansin. Oh no, mga kapatid. Lahat ng mga pastor, trabaho nilang pulsuhan niya, mga miyembro. Oh. Kaya yung mga hindi nyo alam, sinusubukan namin kayo pag sinabing, taas ang kamay. Oh, doon, hindi nyo alam, sinusubukan namin. Palakpakan natin ang Panginoon. Paghawak pa lang ng mic, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, minsan, tumitingin-tingin yan, titingnan niya. Oh. Dahil pag mayroong hindi makagawa, something's wrong, mga kapatid. Something's wrong. Nagpapalakpakan lahat ng katabi mo, ikaw hindi. Something's wrong.
mga kapatid. So nakikita na namin, ito, mayroong problema. Okay. Sana mayroong problema, hindi ito problema ito. Hindi ganun na. Sana mayroon na lang. Okay? Ayaw nilang iwanan yung ganung pagtuturo. So, dito mapansin niyo sa binasa natin, mga kapatid. Anong napansin niyo dito? Okay, sa Hebrews chapter 5, verse 11, hanggang chapter 6, verse 1 and 2. Ano? Sa Biblia, napapagalitan ang mga taong immature na ayaw lumago. Basahin niyo may. Kababasa lang na. Malinaw sa Biblia, napapagalitan. Dahil maling desisyon ang hindi paglago. Okay. Huwag mo nang tanongin, bakit? May nagawa ba siyang mali? Maling desisyon. Because growth or maturity is a choice. So kapag hindi ka malago, mga kapatid, yan ay maling desisyon na ginawa mo. Okay, mga kapatid? Bakit sinasaway? Bakit nare-rebuke ang mga immature? Dito na siguro tayo magtapos, mga kapatid. Dahil ang growth, ang maturity, ay expected, mga kapatid, sa mga miyembro na tagasunod ni Jesucristo. Binasa natin yan kanina sa Ephesians chapter 2. Okay? Verse number 21. Grows. Continuous, mga kapatid. At inutusan ng Panginoon ng mga alagad, mga kapatid. Okay? Si Jesucristo ay nag-utos sa mga alagad. In Matthew chapter 28, verse 20, mga kapatid, sabi, "Go therefore and make disciples of all nations." Hindi po gawing miyembro. Gawing disipulo. Kung anong nangyari sa kanila, dapat ganun din ang mangyari sa buong nasyon. Mga kapatid, kaya pag miyembro lang, wala. Okay, maging disipulo. Okay, tuloy natin. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I have commanded you. So lahat ng tinanggap nila kay Kristo, pagiging disipulo at turo, kailangan maisalin nila sa buong nasyon. Sa lahat. Okay, mga kapatid? Yun ang utos ng Panginoon. Behold, I am with you always to the end of the age. Kaya pag disipulo ka ng Panginoon, hindi mo kailangan maging part ng 12 disciples, hindi na pwede. Hindi na pwedeng maging pang 13 ka. Okay? Hindi mo na kailangan maging part ng 12 apostles, mga kapatid. But as long as you are a disciple, hear this, mga kapatid. Jesus Christ said, I am with you always. If we reach the level as a disciple of the Lord, hindi tayo iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan po nating lumago. And now, mga kapatid, sa sulat ni Pedro sa atin, wala na tayong time. Ang sulat ni Pedro sa lahat ng church, apostolic church, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace. Yung tinanggap nating biyaya ay wag lamang tayong tumanggap kung hindi. Yung tinanggap natin ay lumago tayo doon. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Kaya napakahalaga ng paglago. Brothers and sisters, we are talking about choose to grow. Pag hindi malago ang miyembro, hindi mo pwedeng isisi. Bubo kasi yung pastor namin eh. Okay? Mahina eh. Hindi ako naniniwala doon, mga kapatid. Bakit? Walang membrong malago doon sa simbahan. Meron naman.
Ibig sabihin, hindi mo pwedeng isisi. Dahil meron lang kasing miyembrong pinili niyang lumago. Makinig kayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Kung ang paglago ay base sa pagpili natin, lumago ka dahil pinili mo. Itong totoo mga kapatid, medyo masakit. Kaya hindi malago ang Kristiyano dahil pinili niya rin ito. Pansinin niyo sa church, sama-sama naman kayong nananalang. Iisang mensahe naman ang inyong napapakinggan. Ang presensya ng Panginoon ay para sa lahat naman. Pero pansinin ninyo ito, bakit may malago at bakit mayroong hindi? Walang kasalanan si Lord, walang kasalanan yung mga leaders, walang kasalanan, pastor. Bakit di natin eksaminin ang sarili natin? Baka hindi talaga natin piniling lumago. Amen. Kaya merong hindi malago. Dahil kahit sa isang kongregasyon, meron naman ding mga malalago. Bakit? Dahil pinili nila lumago. Amen. Hindi ko po sinasabi ito dahil matured ako, kayo immature. Hindi. Pati po ako, gusto ko nga pong lumago. Sabi ko kanina, the best preaching and teaching that I will teach and preach is when I reach 90 years old. Okay, kaya sana buhay pa kayo. Pag 90 years old ako mga kapatid, pakinggan nyo yun. That would be the best. Because I want to grow. I desire more of God. It is not boring to serve the Lord. Kaya nga, lagi ako nagbabasa, mga kapatid. Ang dami kong binabasa, pati Biblia, siyempre. Okay? I read Bible, 1 chapter a day, and I read books, mga kapatid, every day. Every day. Hindi po doon galing itong mga tinuturo ko. Ano? Just ma-challenge ako, mga kapatid. Gusto kong lumago naman hanggang sa ma-stretch. Okay? Dahil ang faith natin ay walang limitasyon. Tandaan mo yan. Ang Diyos natin ay walang limitasyon. Kung merong mang maglilimit is in our hands. Kaya choose to grow, mga kapatid. Amen. Mas mature tayo, mas marami tayong makikita at mas maraming paggagamitan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. God bless you, mga kapatid. Amen. Sana walang nasaktan. Sana ang nakita nyo lang, the Lord is so serious that the church needs to grow, and the church, mga kapatid, initiatively decide to grow for the glory of God. Dahil pag malago tayo personally, lalago na tayo, mga kapatid. Amen. Maganda kayo sa Santa Cruz, mga kapatid. Da kayo nga kakabsat ni Santa Cruz. Pag magpaka-matured tayo, mga kapatid, maghanda kayo. Amen. God's will of increase. Hallelujah. Ang tema natin ngayong taon. Kaya purihin ang Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Masarap maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Hallelujah. Mag-ingat po tayong lahat. Amen. At patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Amen. Dahil gusto pa nating maglingkod sa Diyos. At matagal pa tayong magsasama-sama, mga kapatid. Hanggat nabubuhay. Amen. Magamit tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng kabutihan ng Diyos, nararapat na tayo magdesisyon na lumago upang magamit. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo manalangin, mga kapatid, sa gabing ito. Hallelujah, Lord Jesus, na mabuti, tapat sa amin, pinupuri ka namin at sinasamba. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay nga, O Diyos, Lord God, na napakaraming bagay pang
may pagkakalob mo sa aming hamon dahil marami ka pang gustong makita na abutin namin sa buhay na ito. O Lord Jesus, ipakita mo po sa amin, Lord God, ang magandang plano mo, Panginoon, upang patuloy kami magpatuloy, Lord. At isang hakbang itong paglago namin, O Diyos, upang makita pa namin, Lord God, ang mga dakilang bagay, Lord God, na hinanda mo. Because according to your word, O Lord, I have not seen, nor ear heard, ang mga bagay na hinanda mo to them that love the Lord. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami patuloy na lumago, Panginoon. In the name of Jesus, ano mga hadlang sa aming buhay, Lord, dalangin ko po, hallelujah, ang kapangyarihan mo at pagsasaway sa buhay. Tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng appetite, Lord God. Bigyan mo kami ng kagalakan at pagnanasa sa salita mo na mabasa at mapakinggan. Pagnanasa na sambahin ka, kagalakan, Panginoong Diyos, Lord God, sa presensya mo, at Lord God, kagalakan na magpagamit sa Lord. We want to grow more and more. So help your people, Lord Jesus Christ. Lead us continually, Lord. Pagkalooban mo, patuloy ang iyong lingkod, Panginoon, ng direksyon para sa iyo pong mga anak, Lord. Ayoko pong magturo ng sa aking sarili lamang, Panginoon. Give me more message, O God. Give me more life-changing message, Lord, that will lead people to you, Jesus. And then they will see great things from you, Lord. I am excited, Lord, na makita lang mga anak mo, Panginoon, ng mga kapatid, hallelujah, mga bagay na hinanda mo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo pa kami, Lord, hallelujah, sa aming paglilingkod. Bigyan mo kami patuloy, O Diyos, ng kalayaan, Lord God. Hallelujah. Nadudulog sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pribilehiyong pinagkakalob mo sa amin. Lord God, gamitin mo kami habang kami nabubuhay, O Diyos. Hallelujah. Ayon sa iyong kaluguran, maluwalhati ka sa buhay namin. Pagpalain mo pong bawat isa, layo mo po kami sa kapahamakan, layo mo kami sa gawa ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Manatili nawang iyong mga anak na maglilingkod sa iyo ng may katapatan. Tulungan mo po sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga personal na pangangailangan na naman ang kahilingan nila, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Yunat mo pong mapagpalang kamay mo sa buhay nila, Panginoon. Bendisyonan mo pong iyong mga anak, Lord God. Hallelujah. Bless your people, Lord. Bless your church. Samahan mo po kami, Panginoon. Oh, hallelujah. Tulungan mo kami lagi ng Diyos. Dahil gusto namin manatili sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay. Patuloy mo kaming ingatan, Lord God, at nubayan, O Diyos, upang magkaroon kami ng panahon sa mga susunod pang pagtitipon at pag-aaral, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lord God, thank you so much, Lord, sa mga salita mo na aming nabasa at napakinggan. Lord God, thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka pang makipag-usap sa amin. Thank you, Lord. Ito po ang aming samo at dalangin sa gabing ito. Hallelujah. We claim it, Lord. We claim the answered prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord Jesus. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa Diyos ang papuri. Magpalago tayo at i-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. God bless you, mga kapatid. Sumating lahat ang kapayapaan at kagalakan sa presensya ng Panginoon. Sumating lahat ang bendisyon ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. God bless everyone. Thank you, Jesus.